Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Lizal Mingulyo po ang inyong lingkod at nagsasabing business, mind on your business. Okay guys, bago ako mag-start sa aking topic for today's video guys, nais ko munang pasalamatan ng aking mga subscribers na mula pa noon na nakasuporta pa din hanggang ngayon. At syempre sa aking mga bagong subscribers, maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre sa pinapasalamatan ko sa lahat, syempre si Lord sa lahat ng bagay, sa lahat. Thank you Lord for the blessings. Thank you so much. At ayun nga guys, nag-iisip ako ng pwede ko sanang i-topic or i-content ngayong year 2026. Nag-iisip ako, sabi ko, mag-interview kaya ako. Kaso wala pa akong kita o wala pa akong mapili na pwede kong ma-interview. Kaya naisip ko, ang i-content ko na lang muna ngayong year 2026, ngayong una kong upload sa taong 2026, sabi ko, i-content ko na lang muna ang aking karanasan sa aking pag-handle ng organization. Medyo mahaba to guys. Kaya pakinggan nyo. Sa ilang years ko ba naman na nag-handle ng organization, talagang madami na akong experience sa pag-organize. Alam niyo ba guys, na ang paghawak ng organization ay para ding politika? Di nga, Bakit? Bakit ko nasabi? Kasi nga guys, ako mismo ay nakaranas. Excuse me. Bakit? Bakit nga ba? Bakit ko nga ba nasabi na parang politics or politika ang paghandle ng organization? Nais ko muli magbahagi ng aking personal na karanasan sa aking paghandle ng organizations. Take note guys, ibig sabihin, madami na akong mga organization na nahawakan o na-facilitate na iba't ibang organization. Alam niyo ba guys kung bakit ko nasabi na ang paghahawak o pag-handle ng organization ay parang politika? Kasi ako mismo nakaranas ako kung paano ako politikahin ng mga naging nakasama ko sa organisasyon. Mula nang malipat ako mula Pook Daguhoy to Pook Amorsolo, ako ay napasali na sa isang organization. At taong 2010, nang maging officer ako sa KHW or Kusughan Mga Waray organization. Noong umpisa, naging smooth at naging maayos at syempre successful ang mga events. Lumipas ang taon, syempre nagamit ko din ang aking talent at talino kung paano mag-handle ng organization. At syempre, padalas na rin yung aking pag-MC, pag-organize sa mga events kahit na may accent ako, pero nag-MC pa din ako. Hanggang sa dumating ang time na kinuha na din akong officer sa ibang organization. At hindi ko na rin matanggihan kasi nga sila mismo nag-i-insist na, no, listen, officer ka dito sa amin. Sila na mismo nag-i-insist na
mag-officer ako sa organization. So, hindi ko na talaga matanggihan yun kasi sila mismo yung nag-e-insist niyan. So, yun nga guys, naranasan ko din maging president ng 5 organization ng sabay-sabay. Grabe, naloka ako doon. Nagawa ko yun. Grabe. Naloka talaga ako. As in, nagawa ko sabay-sabay 5 organization. Tapos yung isa pa niyan, national organization yun that time. As in, sabay-sabay talaga nagawa ko. Tapos yung iba sa barangay na level na. Akalain mo, nagawa ko yun, di ba? Ng ano, akalain mo nagawa ko yun ng sabay-sabay ang mga organization na yan. Tapos ako pa yung president. Grabe, akaloka ha. Sobrang pressure yun sa akin. Naging maayos naman. Naloka ako guys. Akalain mo, nagawa ko yung 5 organization ng sabay-sabay. Tapos ako yung president. Yun nga lang, sobrang pressure. Sobrang pressure ito sa akin. Halos wala na akong time sa family. Kasi araw-araw nasa labas na ako. Nasa labas lagi sa mga activities, ganun. Yun nga ang nangyari. Lagi ako nasa labas. Pag umuwi ako ng bahay, ayun, pahinga na lang, tapos lalabas ulit. Ganun ang nangyari. So, naranasan ko din na mag-away-away ang mga opisyalis sa organization. Dahil nga merong mga issue na hindi napagkakasunduan. Pero guys, ang pinaka-worst kong naranasan talaga ay yung pera, budget o pundo ng organization. Yun yung pinaka-worst na issue na-encounter ko sa pag-handle ng organization. Na experience ko sa pag-handle ng organization ay ang problema sa budget o pondo ng organization. Hindi sa akin naging problema yung kagaya ng iba na na-encounter nila na about sa boys kasi ako hindi naman ako mahilig. Ano lang, kumbaga, sanay lang ako na maraming mga kasama ng mga boys pero hindi naman ako nakaka-encounter ng mga ano, kakaroon ng relation, gano'n. Hindi man ako mahilig makipag-relasyon sa mga guys, gano'n. Kasi sanay na rin naman ako nakasama yung mga guys. Nag-aaral pa lang ako noon ng college. Mga ka-boardmate ko mga boys. Ang mga ka-boardmate ko na babae, nabubuntis. Kasi alam na kung bakit nabubuntis. Ayun. So, balik tayo sa topic dun sa pinaka-worst pinaka-worst kong experience sa pag-handle ng organization. Ito ay ang pundo. Dumating kasi ang time dumating ang time na ang aming chairman of the board namatay ang kanyang nanay noon at nanghiram siya ng pera, ng pondo sa organization. So ito naman ay napahiram siya ng pera. And then, dumating ang time na ako naman ang nangailangan ng pera. Kumbaga, isang araw lang ang pagitan nun. So lumapit din ako, kagaya ng ginawa ng aming chairman na nagka-problema, namatay ang nanay niya, nanghiram ng pera sa pundo ng org, so nakahiram kagad. So nung time na ako naman, kinabukasan na kailangan din ako ng pera. So lumapit din ako, humiram din ako, umihiram din ako, nag-approach din ako manghiram, pero hindi ako nakahiram, hindi ako pinahiram. Sabi ko, bakit ganun? Si chairman, namatay ang nanay niya, pinahiram niyo ng pera. Tapos pagdating sa akin, nangailangan din ako ng pera, emergency that time, nanghiram ako ng small amount lang, pero hindi ako nakahiram.
Sabi ko, unfair naman, bakit ganun? Pero to make short the story, alam nyo guys kung bakit talaga hindi ako pinahiram ng treasurer. Kasi nga, wala siyang maipapahiram sa akin. Kasi nga, ginamit niya yung fund ng org. Yun talaga yung totoong story. Yun talaga yung to. So, wala na talaga siyang mapahiram sa akin kasi ginamit niya rin ang pundo. Ganon. So, nagkaroon kami ng pagpupulong, pinag-ayos kami, ngunit yun na pala yung umpisa ng kaguluhan namin sa organization. Bilang isang secretary that time, na gumawa ako ng proposal, tapos nagsubmit ako ng formal letter during the meeting para sa needed, sa expenses, like sa mga sumusunod like sa Xerox, print, requirements para sa pag-renew ng registration sa SAC, gano'n, ng org. Kaso, yun naman yung ikinagalit ng treasurer namin. Yun ang ikinagalit naman ng ibang opisyales. Kasi nga, pagkakagastusan. Kasi syempre, pagkakagastusan yun, di ba? Tapos yun, that time, nung gumawa ko ng letter, na-misinterpret nila, guys. Na-misinterpret nila, naniwala sila doon sa, sa mga chika-chika sa, ano mga papasok sa isipan nila, niisip nila. Sa isip ko naman, ano ba yan? Parang hindi nyo naman alam parang hindi nyo naman alam paano mag, kung paano mag-rehistro ng organization or mag-renew. Siyempre, kailangan yan, meron yan mga documents na kailangan i-submit, meron mga gagawin. So, yun yung naging sulira din sa akin kasi naniwala sila doon sa treasurer. Kasi medyo mas close naman kasi sila. At saka mas magaling magmaniobra si treasurer isa sa akin. Kasi sila yung mga medyo may edad na ako that time, ano pa ako noon eh. Medyo bagets, bata pa ako. Ang edad ko nasa 20 plus pa lang, mga ganon. So, ako ang pinaka-bunso nila that time. So, nung hindi nila ako maintindihan kung bakit humingi ako ng fund doon sa expenses para sa need ng organization, kung ano-ano na iniisip nila, nakalagay naman doon kung anong kailangan, naka-attach, nakalagay doon sa formal letter, kumbaga sa proposal ko. Kumbaga wala naman problema doon kung ayaw nila, di ba? I-disregard kung approve or hindi approve. Pero ang problema kasi ginawa na nilang issue kung ano-ano nang iniisip, kung ano-ano na yung mga paninira kasi. Pagkakagastusan nga, syempre, talaga si treasurer dyan kasi nga, ihingian ng panggastos, wala na ang pera kasi hiniram na ng chairman, tas ginamit pa niya, di wala na talaga panggastos ang org, di ba? Hanggang sa umabot na kami talaga sa sukdulan, hindi na kami nagkaunawaan, halo-halo na. Madami ng issue, hanggang sa umabot na kami guys sa sukdulan na dumami ng issue, paninira, at talagang masyadong ginalingan ni treasurer ang paninira sa akin. Hanggang sa dumating ang time na napahiya na ako, kahit wala naman katotohanan yung mga issue, walang katotohanan yung mga paninira sa akin, ganun. So kahit walang katotohanan, parang sinasalo ko na lang. Grabe talaga yung yung mga luha ko that time. Grabe talaga yung mga luha ko that time kasi iniyakan ko talaga yan eh. Kasi biruin mo doon nag-start sa paghiram ng fund, tapos nagkagulo na, kung ano-ano ng mga iniisip, gano'n. Doon nag-start yung kaguluhan, yung pag-aaway ng mga officers. Pagdating talaga sa pera, no, guys, ang daming nag-iiba yung minsan nag-iiba yung, basta maraming nagkakagulo pagdating sa pera.
Yun nga, small amount nga lang yan, di ba? Nagkakagulo na. So, yun nga, ang dami kong luha iniyak nung talaga kasi kung ano-anong bintang na mga ano pinagsasabi, kung ano-anong inisip nila, kung ano-anong paninira. Tapos dumating sa time na ayaw ako tigilan sa mga issue, na kung ano-ano, na wala namang katotohanan. Kasi nga na-misinterpret nila. Kung tutuusin, madali lang intindihin yung yung binigay ko sa kanila na letter, pinabasa ko sa kanila. Tagalog naman yun eh, hindi naman ako nag-English, Tagalog yun. Madali lang maintindihan. So, ano lang talaga, kumbaga na brainwash lang sila ng isang tao na yun, na misinterpret lang talaga nila. Ang ganda naman ng hangarin ko, pero sila napasama yung interpretation nila. Kaya the time nung nagkagulo na kami, hindi na kami magkaunawaan, nag-isip na ako. So sa pag-iisip ko yun, pumasok sa isipan ko na, bakit hindi na lang ako magtatag ng sariling organization? Kaya yun guys, nung maisip ko yan, talagang ginawa ko. Kasi yung org namin sa sa ibang barangay yun. Inandito ako sa UP campus. Ginawa ko, ako mismo nagtatag ng isang organization na ako yung president, ako yung founder. Ayun. So, ayun nga. So, nung nangyari yun, nagawa ko yun. Hinabol pa rin nila ako ng mga dati kong kasamahan sa organization. Nagtatag na nga ako ng bagong organization. Hinabol pa rin nila ako hanggang sa dumating sa inano na nila ako. Inano ako ng chairman. Ibinaranggay ako dito sa Barangay UP Campus. Ibinaranggay ako. At alam mo yun kung anong kaso sa pambarangay ang ginamit niya. Sa paggamit daw ng title ng organization na walang pahintulot. So nagulat naman kasi ako. Paggamit ng title ng organization, ginagamit ko daw yung title ng organization. Sabi ko, hindi naman ako bobo. Nakapag-aral ako, nakapag-graduate ako ng college. Ang hinahabol pala niya, yung the word na waray nun, ayaw niya ipagamit sa akin yung word na waray nun. Samantala, pwede ko naman gamitin yun kasi lahat naman kami mga waray. Bakit hindi pwede? Kahit sino pwedeng gamitin yun. Kasi lahat naman kami mga waray. So yun, ang ginawa ko na lang, bilang mas hindi naman sa inaangat ko yung sarili, pero mas nakakaunawa at mas nakakaintindi naman ako talaga. Totoo naman talaga yun. So nagpakumbaba na lang ako, ang ginawa ko na lang, sige. Imbis na ang title ng organization namin that time ay Pagkaurusa Waray nun, ganun lang sana, hinabaan ko na lang siya. Kasi nga ayaw ipagamit sa akin yung waray nun. Kasi nga sila daw yun. Sila yung nauna. Kung totoosin, hindi naman talaga sila yung nauna mag-organize ng mga waray. Kasi ako, before, hindi pa ako napupunta dito sa Manila, meron ng mga organizers dati pa ng mga waray. So, hindi naman ito ang kauna-unahang organization na nagtatag. Meron pa yung mga oldest, mga nakaraan ng mga batch, nag-organize na sila. So, hindi lang niya alam, akala niya, sila yung kauna-unahang nagtatag ng organization. Feeling niya sila yung una-unahan. Hindi naman. Mga dati pa, mga 1990s, mga 80s, mga dati pang taon, meron ng mga nag-organize ng mga ganyan. So, ang hinahabol sa akin ng ng bakla, ginagamit ko daw yung waray nun. Hindi naman, which is not true. Kasi nga, lahat naman kami, pwede namin gamitin yung word na yun kasi lahat naman kami mga waray nun. Ganon. So, di ba, ganon ka-creative, ganon ka small ang knowledge. Sorry, napatawa ako doon, pero totoo talaga.
So, ang nangyari ni, kasi ako naman yung mas nakakaintindi. So, inano ko na lang, ako na lang yung bumaba. So, ang ginawa ko, imbis na ang title ng organization na itinatag ko ay pagkaurusahan waray nun, ang ginawa ko, hinabaan ko na lang yung title ko tuloy. Yan yung story kung bakit humaba yung title ng organization na itinatag ko dito sa UP campus kasi nga ibinarangay ako sa sa title ng org. Ang ginawa ko, ang title namin naging title ay Pagkaurusahan Mga Waray para Hakauswagan Organization. Yun na lang. So, humaba na siya. Ayon. Pero alam nyo guys, dumating, habang nag-organize ako, continue na ako nag-organize dito sa UP campus, ayaw pa din ako tigilan. Talagang continuous pa din sila sa paninira kung ano-anong binabato nila sa akin na mga paninira. Ayaw nila ako tigilan. Ayaw nila ako tigilan sa mga issues na kung ano-ano binabato. Ang daming mga kasinungalingan ng mga paninira nila sa akin. Kaso ako naman, ang ginawa ko, sa kabila ng lahat ng ginagawa nila na paninira sa akin, mas lalo ako nagporsige mag-organize. Mas lalo akong ginanahan, guys. At yun nga, naging successful naman yung mga events namin dito. At naging maayos at naging masaya. At syempre bilang president and founder, yun nga, na-invite ako sa mga iba't ibang organizations. So, dumami lalo yung mga events ko. Na-invite ako ng mga politician. Na-invite like kagaya ng mga district councilors, mayor, congressman, gano'n, na-invite ako niyan. At dahil nga kalaban sa politika, ang organization na naiwan ko, ay yun na naman, binanata na naman ako sa social media, nandun na naman, bato na naman kung ano-anong paninira. Grabe, as in, ayaw talaga akong tigilan. Ayun nga, dumating ang time talaga na inaway pa ako sa social media, gano'n, sa aking Facebook, nagko-comment doon, batukan ng mga comments, gano'n, dumating kami sa punto na gano'n. Tapos guys, noong year 2019, binitawan ko na rin yung ibang mga organization kasi nga hindi ko na rin kaya i-handle kasi nga nagtatrabaho din ako noon sa City Hall sa Business Permit Licensing Department. Year 2019 ako nag-start. Ayun, umabot ako ng 5 years. So, sobrang busy ko, guys. So, binitawan ko na yung ibang organization. Pinakiusapan ko sila na, ano talaga, hindi ko na kaya kasi nga may trabaho din ako. And then, nagka-pandemic pa that time, so medyo naglaylo din ako sa organization na ako mismo ang nagtatag. Kasi nga, pandemic. So, during pandemic, nakaka-paranoid talaga. Ang daming mga may hirap na nangyari. Na hindi na-stop yung communication ko sa ibang mga opisyales. And then, ang daming mga pangyayari no during pandemic. Kahit nga bumili lang ako sa tindahan, alam niyo guys, umubo lang ako pagtingin ko sa likod ko. Mga takot na yung mga tao. Naka-paranoid. Actually, hindi lang ako yung na-paranoid that time. Pati ibang tao, alam ko na paranoid din sila. Kasi nga, yun nga, pagka kunting ano lang, obo or ano ka, kunik ka sa ibang tao, ano na, swab test na kaagad, at saka kailangan din magpa-vaccine, ganun. Tsaka kailangan din ng PPE, ganun, naka-face mask, naka-face shield, grabe, naka-paranoid talaga. Kaya yun, nawalan na ako ng communication that time sa ibang mga opisyalis ko. Pero sabi ko sa kanila, maraming ways ng communication. Pwede mag-chat, pwedeng tumawag, pwedeng mag-text. Meron namang social media, bakit hindi sila makakapag-communicate sa akin, di ba? So,
That time nung hindi na kami nakakapag-meeting, so kakaroon na ng misunderstanding. Kasi sa pag-organize talaga guys, napaka-important din ng communication. Yun yung sinasabi ko during my speech nung na-invite din ako sa mga organization. Sabi ko napaka-important talaga ng communication. Kasi pag walang communication, doon na nagkakalabuan talaga. Kaso that time nung nagkakalabuan na rin kami sa aking mga opisyales, marami na ring reason yung iba sabihin na hindi nag-function yung messenger. Ako pa yung sabihin niya na, Pres, hindi ako maka-reply dahil nga nagluloko daw yung messenger. Nakikita ko naman naka-online, 'di ba? So, nagsisinungaling siya na hindi nag-function yung messenger niya, naka-online nga siya. 'Di ba? Ako mismo nakakita, naka-online, tapos naka-comment pa sa post ko. Yun ba yung yun ba yung nagluloko ang account? Naka-comment pa. Tapos i-chat mo, hindi nagre-reply. Yun nga, nagkakaroon na kami nun ng misunderstanding sa sa aking mga opisyales. And then, ang nangyari to noon, naalala ko, kasi meron pa kaming van noon ginagamit sa event kapag may event kami, isinasakay ko yung mga monoblocks, yung lamisa, yung mga pang-decoration, mga kailangan sa event, mga pagkain, kinakarga yun sa van, tapos ako yung nagda-drive noon. Yun. Tapos yung sound system, sinasakay, hatid sundo ko rin yun. Hindi man lang nila naisip yun, yung ganong sistema, no? So yung gasolina nun, sarili ko yun. Sa akin yung gasolina. Tapos pag nagsusolicit pa kami guys, ang gusto pa niyan, magsasamahan lahat. Magkano yung pamasahe, tapos yung ibibigay doon, 2 bags, 3 bags. Tapos, yung pamasahe naman, mas mahal pa. 'Di ba? Ang gusto lahat magsasamahan. Kaya naisip ko noon, dahil may motor naman ako, bakit hindi ko na lang paggasan yung motor at ako na lang mag-pick up? Mas mabilis pa, tapos, mas matipid pa. Tapos ang nangyari noon, kasi nga, ako nag-pick up, isinakay ko na lang sa motor ko yung groceries, na-issue pa ako. Kisa, nag-solicit daw ako mag-isa. Ay, naku. Kasi mga pag lahat kami magsamahan, buti kung ambagan kami sa pamasahe, ako din naman ang nagpabayad sa pamasahe nila. Di, naisip ko na, yung iba pamasahe namin, bili ko na lang ng gas, at ipanggasolina ko na lang, mas natipid pa. Di ba? Di ba? Sabi ko, hay, naku naman. Nag-effort ka na nga, nagpagod ka na nga, ikaw pa ang masama. Kakalukang mga tao, di ba? Tapos guys, ito pa ang pinakamasakit. Ako pa yung napagbintangan na kurakot. Kurakot daw ako, nagsusulisit mag-isa. Kumbaga, nawala na sila ng respeto sa akin that time. Ako na yung ginawa nilang masama sa kwento na samantala kung tutuusin sila yung mga may ginawang mali sa organization. O di ba? Ito na naman tayo. Yung unang organization na sinalihan ko, nagka-problema kami dahil sa fund. Ito na naman ngayon na ako yung founder, ako yung president and founder, nagka-problema din kami sa pondo. Nagkakaroon na kami ng labuan. Kasi nga, yung pinakahuli naming event na pasayaw, meron kaming kita na small amount lang. Pero alam niyo kung anong ginawa ng mga opisyalis ko? Pinaghati-hatian nila samantala ang usapan, walang manghihiram sa pondo. Pero ang ginawa, pinaghati-hatian na nila. Di nila naisip yun, di nila ako naisip na ako, yung van ginamit sa paghahatid sundo
sa tao at paghatid sundo sa sound system na ang sound system ay mula Libis doon pa sa Palares, medyo may kalayuan. Ako yung nag-drive noon, wala man lang panggasolina, yung sound system na yon hindi man lang nila binayaran. Yung venue, yung monoblocks, yung venue, yung lamisa, hindi man lang nila yun naisip bayaran. Grabe. Tapos ako pa yung napasama, ako pa yung kurakot na ako na ngayon nag-aabuno, ako yung nagbabayad. Ako pa naging kurakot doon. 'Di ba? Hindi nila naisip yun. Kahit yung sound system na lang, hindi nga nila binayaran yun. Bago sana nila paghati-hatian yung utangan, yung pondo, dapat binayaran muna yung kailangan na bayaran. Diba? Ako na yung nahiya. Ako pa yung napasama na ako na nga yung nag-abono. Ako yung nagbabayad sa mga expenses. Diba? Yung ba yung kurakot? Grabe sila sa akin, no? Tapos, tignan guys, may trabaho ako. Nagtatrabaho ako sa City Hall, tapos ganyan ibibintang nila sa akin. Buti sana kung wala akong trabaho para tratuhin nila ako ng ganun, para pagbintangan nila ako ng ganun. Ano yung mga taong naninira sa akin? Kung titingnan nila yung mga sarili nila, naku, Korea sa patla. Ay, yung nagko-comment sa Facebook ko, sabihin ako na, kumbaga, meron ako kasi milig ako mag-post ng 2PS, lalo na pag na-invite ako sa swimming, gano'n nagtotopes ako niyan. Tapos one time nag-post ako sa FB na naka 2-piece ako, tapos yung table merong alak, merong pulutan, gano'n. Tapos nag-comment ba naman yung isang, doon, yung isa kong opisyal, sabing gano'n, ay, nasa bar. Parang ganun. Yung parang inaano niya na, malandi. Yung parang yun yung gusto niyang ipaano na malandi ako, ganun. Diyos ko, Lord, kung titingnan niyo yung sarili niya, yung nagko-comment sa akin ng bad, alam niyo guys, kung titingnan niyo yung sarili niya, yung mga anak niya, iba-iba yung tatay. Nakakaloka. Sorry sa aking comment kasi nga sinisiraan nila ako. So, yun nga kaya nasabi ko din 'yan kasi para naman makarating sa kanila na yung sinisiraan nyo, tingnan mo naman yung pagkatao kasi sa pagkatao nyo, di ba? So, ayun nga guys, dahil sa pondo, nagkagulo na naman. Ngayon nga. So, same situation yung una kong organization na sinalihan. Doon din kami nagkagulo dahil sa fund. Tapos ito naman ngayon, dahil sa pondo din. Kung sino pa yung mga may atraso sa organization, sila pa yung malalakas manira. Grabe. Pati personal kong buhay, dinadamay nila. Siya ganito, ganito. Pinapakialaman nila yung personal kong buhay. Kung makapag-comment, akala mo mga malilinis na mga tao. Tapos ito na naman, may nabasa na naman ako, the other day nag-comment. Sabi bang ganun? Yung family niya kaya, kailan niya kaya ipopost? Natawa na lang ako kasi choice ko naman yun eh. Ako kasi, yung social media ko, separate naman yun sa personal ko buhay. Yung social media ko, separate naman doon yung separate yung family, separate din na yung work ko doon. 'Di ba? Kumbaga, depende naman 'yan sa atin kung ipo-post natin yung yung family natin, kanya-kanya lang naman 'yan. Ang importante sa totoong buhay, okay naman yung family mo, 'di ba? Hindi naman kailangan na ibibida mo pa, ipo-post mo pa yung mo. Depende lang naman 'yun, sa kanya-kanya lang naman 'yun. Choice ko 'yun, 'di ba? Tapos alam nyo guys, dumating ang time na ayun nga, umabot na rin kami sa kudulan, ayaw na nila paawa, talagang sinisiraan talaga nila ako. Ayaw talaga nila akong tigilan. Pati sa aking social media, yun nga, sinisiraan ako. Tapos, pati sa FB group namin,
nagko-comment sila ng kung ano-anong mga comment dun. So, ang ginawa ko, ni-remove ko na lang sila kasi hindi na healthy sa organization na kung ano-anong paninira ang ginagawa nila. Kung tutusin sila naman talaga yung may ginawang sama sa org. So, valid naman yung ginawa ko na tinanggal ko sila sa organization kasi nasa batas naman yun na kapag siniraan mo yung opisyalis or organization ay pwede kang matanggal. May meron ako mga ebidensya, kaya yun, tinanggal ko na lang talaga sila sa organization. Pero alam nyo guys, naniniwala talaga ako na hindi natutulog si Lord. Alam nyo guys kung bakit? Kasi sa kabila ng lahat ng paninira nila sa akin, inaangat naman ako ni Lord. Mas pinagkatiwalaan pa ako sa taas, yung mga nasa higher level na mga organisasyon. Mas pinagkatiwalaan pa nila ako. At habang hinihila nila ako pababa, ako naman nagpapatuloy sa pag-handle ng organisasyon at mas marami pa akong nagawa. Mas marami pa akong nagagawa. At saka nanatili pa akong presidente at nagkaroon ng panibagong opisyalis. Kaya ngayon, ang inaalala ko guys, ang inaalala ko na karanasan ko sa mga nakaraan, kasi pagdating sa funds nagkakaroon ng problema sana maiwasan na yung mga ganong sitwasyon. Pero sa ngayon, gagawin ko talaga ng paraan na hindi na maulit yung mga nangyari sa amin ngayon. Talagang i-orient ko talaga sila this time para hindi na maulit sa mga bagong opisyalis. Kailangan talaga sila i-orient. Kasi depende sa mga tao pag meron silang mga pansariling interest, yung nakita ko na naalala ko nga yung isa kong opisyalis. Gusto pala niya maging president. Wala namang masama doon kung gusto mong maging president, pero kung anong posisyon mo dapat, yun ang tatrabahuin mo, hindi pagka-president kasi hindi ka pa naman president. Kung president ka, walang problema. 'Di ba? So kung anong posisyon mo, yun dapat ang trabahuin mo. Hindi yung tatrabahuin mo, presidente, hindi ka naman president, may presidente naman, di ba, sa organization. So, yun yung hindi yun maganda. Nakakaano yun sa organization, nakakasira yun. Kaya kailangan i-orient talaga yung mga opisyalis. Kaya yun ang gagawin ko din. Kumbaga, lesson learned. Kaya naman, yun ang gagawin ko sa mga panibagong opisyalis ngayon. I-orient ko talaga sila para maiwasan yung mga ganong issue. Ayun, marami akong mga experiences pa sa mga nakaraan ko na mga na-handle din ng mga organization. Naranasan ko din sumali sa pag-rally-rally, ganun, naka-front pa ako, kahit babae. Ako yung parang, ako pa yung nandun sa harapan, ang kamay nakikipag hawak kamay para hindi magkahiwa-hiwala yung grupo, ganun. So, madami pa, grabe, as in talaga, madami pa akong mga naranasan sa grupo, sa mga organisasyon na mga sinalihan ko dati. At yun ang abangan nyo, ikukwento ko pa yan sa susunod ko na vlog. Kaya abangan nyo guys. Kaya naman, Lizelle Mingulio po ang inyong lingkod at nagsasabing, business, mind on your business. Abangan nyo guys, abangan. Bye!